Naranasan mo na ba yung nagpagod ka sa isang project o ministry, tapos sa huli parang wala pa rin nangyari? Oo, kasi madalas 'di ba, may parts ng trabaho natin na parang iniaasa na lang natin sa tadhana. Totoo yan, haha. Kaya kung naranasan mo yon, para sa'yo talaga itong deep dive discussion natin ngayon. Nakuha kasi yung attention ko nitong discipler lesson na ibinigay sa atin ng Hayo Tayo. Ah, yung tungkol sa measuring growth? Oo, yung title pa lang, yung Myth in Measuring Growth, tinatamaan na agad yung nakasanayan nating pag-iisip. Ayun nga, kasi ang mission talaga ng discussion natin ngayon is gabayan ang tagapakinig natin mula sa pagiging passive discipler Papunta sa pagiging isang intentional steward, yung responsableng tagapamahala. Tama, kasi alamin natin kung paano ba talaga nasusukat yung tagumpay kung hindi naman ikaw yung may control sa final results. Okay, himayin natin ito. May isang sikat na maling paniniwala na binanggit doon sa lesson natin. Yung ano ito, yung bahala na daw ang Diyos sa growth kaya hindi na kailangan pang sukatin. Exactly. Kumbaga, isipin mo na lang yung isang magsasaka na nagbaon ng buto sa lupa. Tapos, tinalikuran na niya agad. Wala nang dilig-dilig. Oo, hindi diniligan, hindi binantayan sa mga peste, umasa na lang siya na papabagsakin na ng langit yung ulan para lumaki yung halaman. Grabe naman, haha. Ang nakakabahala dito ay kung gaano natin kadalas ginagawa yan sa totoong buhay, di ba? Pero nililinaw ng notes natin yung katotohanan gamit yung unang Korinto, chapter 3, verse 6. Ah, yung tungkol kay Pablo at Apolos. Oo, sabi doon, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Ibig sabihin, may pagkahati talaga ng gawain. Correct. Kahit ang Diyos ang nagbibigay ng paglago, itinawag pa rin tayong maging faithful. Maging intentional tayo sa pagtatanim. Sa pagtatanim at pagdidilig. Ginagawa mo yung bahagi mo kasi pananagutan mo iyon kahit you're leaving the results to God. Dito na magiging sobrang interesante ang usapan natin ngayon. Kasi kung iisipin mo, teka, kung hindi natin kontrolado yung paglago, bakit ba natin kailangang sukatin yung mga ginagawa natin? Nakakadismaya nga naman kung minsan ay ganon. Oo, kasi isipin mo, kung may inaasikaso akong kliyente, ang titignan ng boss ko ay kung bumili ba yung tao, di ba? Hindi kung gaano ako katapat sa pagtatrabaho ko. Kung ikukonekta natin ito sa mas malaking larawan, dyan madalas nagkakamali ang marami. Hindi natin sinusukat yung paglago para makontrol ito. Wait, so para saan kung hindi para kontrolin? Sinusukat natin para makita yung faithfulness natin. Ito na nga, may 3 actionable steps o dahilan sa lesson natin kung bakit mahalaga yung measurement. Una, para malaman kung nasusunod ba natin yung ipinapagawa ng Diyos, yung obedience. Ah, okay. Tapos yung pangalawa? Pangalawa, para makita kung saan pa tayo pwedeng mag-improve. Kasi hindi ka nang huhula lang kung tama ba ang ginagawa mo. Tama. At pangatlo, para maging tapat na stewards tayo ng mission natin. Nakakonekta ito doon sa Proverbs 27 verse 23. Sabi doon, tiyakin mong alam mo ang kalagayan ng iyong mga kawan. Ah, yung sa mga tupa? Kasi nung unang panahon parang yaman talaga nila yung tupa eh. Oo, kaya bilang pastol, kailangan mong bilangin at suriin yung estado ng mga tupa mo araw-araw. Kung may sakit pa sila, kumpleto pa ba sila, may mga tinik ba ang mga nilalakaran nila? Hindi pwedeng bahala na. Exactly. Simpleng patunay ito na kailangan nating alamin ang detalye at estado ng mga responsibilidad natin araw-araw. Hindi ka pwedeng maging bulag sa mga nangyayari. Kaya ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa iyo bilang discipler? Simpleng-simple lang, hindi mo kinokontrol ang paglago. Pero nasusukat mo araw-araw yung faithfulness mo. Oo, yung katapatan mo sa misyon. Tulad nung magsasaka, hindi mo hawak kung kailan uulan, pero hawak mo yung desisyon na lumabas ng bahay. Nahawakan yung pandilig, diba? Ayon, hawakan yung pandilig at halagaan yung lupa araw-araw. Nagdadala ito sa isang mahalagang tanong. Kung tatanggapin mo na nakasalalay sa Diyos ang paglago, paano magbabago ang mismong definisyon mo ng pagkabigo bukas? Lalo na kung alam mong naging tapat ka naman sa paggawa ng proseso. Isang magandang bagay na pag-isipan yan ngayon, di ba? Alam mo, siguro ito yung pwede nating iwan na tanong sa mga nakikinig ngayon. Kung hindi pala results ang sukatan ng success, kundi faithfulness, ano yung isang bagay na alam mong pinapagawa ng Diyos sa'yo, pero hindi mo pa ginagawa consistently? Pwede mong isipin yan ngayon. Is it sharing the gospel? Discipling someone? Or simpleng pagiging faithful sa prayer at word? Kasi sabi sa 1 Corinthians 4:2, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Kaya siguro ang challenge natin today ay simple lang.
Huwag mong sukatin kung may bunga agad. Sukatin mo kung naging tapat ka ba today. At bukas, gawin mo ulit. Isang hakbang ng obedience, isang dilig, isang pagtatanim. Kasi sa huli, hindi tayo tinawag para kontrolin ang growth. Tinawag tayo para maging tapat. At tandaan mo, ang Diyos ang nagpapalago. Kung na-challenge ka sa usapan natin today, huwag mo lang to iwan dito. Oo, kasi hindi naman talaga designed ang Christian life na solo lang. Kailangan natin ng community, ng accountability, at ng tamang proseso. Kaya kung gusto mong magsimulang maging intentional, hindi lang inspired, Inaanyayahan ka namin na sumali sa Hayo Tayo. dito, hindi lang tayo nakikinig. Natututo tayong mag-pray, magbasa ng salita at sumunod together. Parang sinasabi sa Hebrews 10:24-25, magpalakasan tayo sa isa't isa at huwag pabayaan ang pagtitipon. Kaya kung handa ka nang gawin yung next step, Hindi perfection ang kailangan, willingness lang. tara, sama ka sa amin. Let's grow together. Let's be faithful together. Hayo tayo!